Ay, si Attorney Claire, sikat. Eto, sabi rito, sa susunod nating balita, sabi rito, hinggil sa umano'y 343 flood control projects ng Cebu mula 2016 hanggang 2022. Hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. na mga flood control projects ang dapat malaman dahil lumalabas po asa na? Kanina, yung initial data natin ay 304. Ito na naman. Ito pala yung Cebu. Ito, 2016. Control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu mula 1st District, 2nd District, 3rd District hanggang 7th District hanggang sa city. So, dapat din po itong makita dahil kung mayroong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumana na to. Eh wala eh. Wala na. Madaming sablay eh. Tuloy-tuloy pala tong tuloy-tuloy pala high blood natin dito. Oh. Sabi dito, Palacio kay Barry 4. Kung galit siya, ganun din si PBBM. Sinagot ng Malacanang ang pinakawalang Facebook post ni Cebu Governor Pam Barry 4 noong Martes, November 4 hinggil sa umano'y 26 billion pondo. 26 billion pondo ng Cebu! Yung tax natin! Ang walang niya. Cebu para sa flood control projects ngunit sila ay nakakaranas pa rin ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Tino. 26 billion of flood control funds for Cebu yet we are flooded to the max. Ani Governor Barry 4. Ayon sa palasyo, ito rin naman ang dahilan kung bakit patuloy ang investigasyon sa naturang anomalya sa flood control projects. Yun din naman po yan. Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit nagpaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Nakita niya po ang epekto ng may mga budget na inilaan pero hindi gumagana kaya mas maganda po kung siya man po ay nagagalit. Yan din po ang nararamdaman ng Pangulo. Ano kasi no? Tapos si PBBM ang masaklap dito, si PBBM pa rin ang may kasalanan. Siya na nagpaimbestiga, siya pa may kasalanan. No? Kagaya na sinasabi ko sa inyo eh. Although, yung delay ng reaction nung midterm na niya, kagaya na sinasabi ko, nung 2022, kalahati na lang yun. Pero, nagawa na yung budget para sa 2023. Oh, pagdating ng 2023, yun yung gawa ng kabilang administrasyon, ikinasa na natin yung 2024. Diyan pa lang nangangapa yung administrasyon ni PBBM. So testingan, pagdating ng 2025, bam! Of course, kagaya nga na sinasabi, yung experiment para mas magkaroon ka ng mas accurate na conclusion, no? Dapat you have to repeat multiple times. Ganun talaga. Nung nalaman niya na and it's confirmed na yan, sa kalahad. Kasi yung Pangulo natin mahilig nga siya talaga no na gusto niya lagi sure ball. Kaya nga kung medyo naiinip kayo dahil wala pang nakukulong, easy lang kayo. Easy lang. Ang masakit lang niyan, kagaya niyan, yung bagyo sa Cebu. Bumabagyo, malakas, super typhoon. Nakakalungkot, no? Habang tayo nakikipagbrasuan tayo para diyan sa pag-ipapaimbestiga ng ating mahal na Pangulo, ito naman rumaratsyada yung kalikasan. Binibira tayo diyan sa yung mga kababayan natin sa Cebu. It's sad to say, no? Kahit nagagalit si PBBM, nagagalit din si Governor, pero what to do? No?
kalikasan eh. Ang talagang dapat sisihin ay yung mga hindi gumawa ng kanilang trabaho. Kung talagang nagtrabaho kayo, kung nagkaroon sana talaga ng flood control dyan, malamang sa malamang, malesen natin yung mga yung damage para sa mga kababayan natin sa Cebu. Anak ng pating eh. 26 billion no? Ilang taon to? Ilang taon? 26 billion. Simula noong, ano sabi dyan? Noong 2016 hanggang 2022. Kay ano yun eh? Kay Digong yun eh. Di ba? Di ba, ang bali-balita itong si Governor Baricuatro, DDS to eh. Pero tanong mo na may action ni PBBM, mamaya papakita natin. No need silang first come first serve sa pagpapakulong. Pero kagaya na sinabi ko eh, dapat talaga full-blooded DDS nga, 'di ba? City kasi ni Digong yan eh. Hindi ko, medyo that's dark. Hindi ano yan. Pero nakikiano ako dyan sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. No, sana governor, ngayon, no, syempre, meron ka pang 3 years. Kakapanalo lang eh. Di maganda niyan na tutukan mo. Kung kaya mong tutukan, yung mga magiging proyekto dyan, no, lalong-lalo na yung flood control projects para medyo ma-minimize natin yung magiging damage ng mga susunod na mga bagyo. Kung wala na tayong magagawa, nangyari na. Madaming nasawi. Nakakalungkot man, no? Pero sana maging aral sa ating lahat 'yan, no? Lalong-lalo na sa iyo, Governor, no? Kung para alam mo kung ano na yung gagawin mo sa susunod. Kagaya ng sinasabi ko, pwede yan magkaroon ng central hub, no? Yung governor's office or sa munisipyo, each barangay, meron kayong CCTV camera naman dyan, eh, no? Kung ano ba naman yung engineer ng DPWH, magkaroon ng video ng work progress ng particular project, tapos ikarga sa hub, no, ng tas pwede mo ma-monitor yan kung marami kang trabaho, pwede ka siguro mag-assign ng secretary mo na siya na bahala mag-check niyan. Dun sa munisipyo, total andun na rin naman yung DPWH. Tapos sa mga LGUs natin, di ko alam, tuturuan ko pa ba kayo ng trabaho nyo? Ang ganda sana nun eh, no? Tapos, meron ba tayong yung digital geo map ng dapat na yan eh. Medyo talagang high-tech na tayo eh. No, yung di geopolitical eh. Yan yung una kong trabaho eh. Nagdi-digitize kami ng mga mapa using a particular software. Kung sino yung may access dun sa mapang yun, nako, maganda yung tsansa niya na magpapapanalo. Kasi andun na lahat eh. Yung census, nakapasok doon sa mapa, yung bahay, tapos update lang yun. Lagi lang ina-update. Pati yung mga terrain nakalagay doon, kung pababa, ilan yung above sea level. Dapat samantalahin yung yung technology. 'Di ba?
Eh kung may mapa ka, tas kita mo, no? Kunyari sa barangay lang, may digital kang mapa. Alam mo na kung saan, ilan yung taong nakatira doon. Mamomonitor mo na eh. Sino yung mga nandun? Ilan kayo? Ilan yung magnanakaw dyan? Ito yung hotspot. Dito may nangyaring krimen. O, eh, bakit kaya nangyari? Wala palang ilaw eh. Alam niyo yung mga ganun sana. Kaya lang, di naman ako ano eh. Ito kasi si Senator Trillanes eh, hindi nanalo. Ako talaga kung nanalo si Senator Trillanes, uuwi ako eh. Yung mga ideas ko tsaka yung mga dinocument ko rito na mga technique. Kasi syempre, ano no, very observant naman tayo pagdating diyan sa ano, sa